ng transport strike, hindi pa rin gaanong nakakaapekto sa mga commuter. House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos itinangging siya ang pumili ng bagong House Speaker. Pagdinig ng Senado sa flood control projects, ipinagpapatuloy ngayong araw. Contractor na si Curly Discaya at dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ipinakontempt agad dahil sa umunoy pagsisinungaling. 10 dating istasyon ng Philippine National Railways gigibain na para sa pagtatayo ng North-South Commuter Railway o NSCR. At semifinals ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025 magsisimula na sa Linggo, September 21. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, September 18, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nagpatuloy ngayong araw ang transport strike ng mga jeepney drivers and operators. Ang grupong Piston maagang nagtipon upang sabay-sabay na ipahiwatig ang kanilang mga hinaing sa pamahalaan. Para sa detalye may live report si Mia Alonzo. Mia, ano ang mga nais iparating ng grupong Piston sa gobyerno? Ito nga sa Mayti Rodriguez sa Quezon City, pangunahin sa panawagan ng grupong Piston kasama ng iba pang mga sektor ay yung pagpapatigil sa umano'y lumalawak na korupsyon dito sa bansa. Gayon din ang kanilang panawagan na muling pagdadagdag o pagtataas sa 5 taon ng kanilang kasida. Kahapon, September 17, ang simula ng itinakdang transport strike ng ilang transportation group tulad ng Manibela. Nagpapatuloy ang kilos protesta ngayong araw na pinangunahan naman ng grupong Piston. Bukod sa Piston, nilahukan pa ng ibang sektor ang kilos protesta kasama ang Bayan Muna, riders, taxi drivers kasama ang Transport Network Vehicle Service o TNVS, maging ang mga flood victims. May dinaos sa press conference kaninang alas 3. Pangunahing isinisigaw ng grupo ang paglaban sa korupsyon at ang mga polisiya ng pamahalaan na matagal na nilang ipinananawagan. Yung panawagan nga natin ay dapat payagan tayo na makapag-renew at makapag-rehistro at ibalik sa 5 taon yung ating mga prangkisa against corruption at yung pagtanggal ng mataas na buwis sa produktong petrolyo at tanggalin yung VAT at saka sa langis, ibasura yung bugos at tuwad na modernization program. Nagdeklara ng transport strike ang grupo. Mayroon pa rin mga jeepney driver na bumabiyahe lalo na kaninang rush hour. Gaya na lamang ni Mang Jeffrey na piniling bumiyahe kaysa sumama sa maagang kilos protesta. Wala po kasi panggastos, ma'am eh. Kailangan po kasi kumayad eh. Para yung panggastos po. Wala rin po kasi mangyayari kung gano'n lang din po kasi gagawin nila. Nakikisama na lang din tayo. Dahil maghapon naman ang protesta ng kilos dahil maghapon naman ang programa ng kilos protesta, handa pa rin naman siyang makisama sa kilos protesta mamayang hapon. Yun nga lang ay mas prioridad nitong kumita muna para sa kanyang pamilya. Samantala, bagamat naulat na tatapusin ng Manibela ang kanilang idineklarang tigil pasada matapos makipagpulong sa DOTR at LTFRB kahapon, nanindigan ng Piston na ipagpapatuloy ang nauna na nilang kasunduan ng Manibela na sabayang kilos protesta at transport strike. Sa atin ay nirerespeto natin kung ano yung desisyon ng Manibela, nirerespeto natin. Pero sa bahagi natin ay magtutuloy-tuloy ito hanggang mamayang hapon. Alright, maraming salamat, Mia Alonzo. Ititigil na ngayong araw ng transport group na Manibela ang kanilang sanang
ang kanilang sanang nakatakdang 3 araw na strike. Ito'y matapos silang pakiusapan ng Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board at iba pang commuter groups. Ayon kay Manibela Chair Mar Balbuena, umabot sa 160,000 jeepney drivers ang lumahok sa unang araw ng kanilang protesta kahapon laban sa umano'y korupsyon sa sektor ng transportasyon. Sinabi ni Balbuena na nahirapan ang maraming pasahero kaya't nagpasya silang ihintuna ang tigil pasada at pabalikin sa lansangan ang mga tsuper mamayang hapon. Hindi po protektahan ang mga tiwali. Yan ang ipinangako ng bagong halal na House Speaker na si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. Kasabay ang pag-apela sa publiko ng bigyan ng pagkakataong ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang hanay sa Kamara. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Nanumpa na bilang bagong House Speaker ng 20th Congress si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. Sa kanyang talumpati, ipinangako nitong magbabago ang Kamara at hindi proprotektahan ng mga tiwali. Sa gitna ito ng pagkakadawit ng Kamara sa kontrobersya sa pambansang budget na nagpondo umano sa mga tiwaling proyektong pang-infrastruktura at kontrabaha. I will not defend the guilty and I will not shield the corrupt. No rank, no ally, no office will be spared from accountability. We must strengthen the Oversight Committee and fully cooperate with the Independent Commission of Infrastructure. Our duty is not to protect each other. Our duty is to protect the Filipino people. Kasabay nito, umapila rin siya sa publiko na bigyan pa ng pagkakataon ng House of Representatives. Aminado ito sa naging pagkukulang at pagkakamaling kailangan anyang ituwid ng institusyon. Ako na ang unang magsasabi sa ating mga kababayan. Meron po kaming pagkukulang. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Nakikiusap po kami na sana bigyan nyo kami ng pagkakataong ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang aming hanay. Nakikiusap po kami na bigyan niyo pa kami ng tsansang makuha muli ang inyong pong tiwala. 253 mga kapwa kongresista ang bumoto para mailuklok na House Speaker si Congressman Boji III. Samantalang kulang 30 mambabatas ang tumangging bumoto. Kabilang na ang kontrobersyal na neophyte lawmaker na si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga, gayon din ang mga nasa minority bloc. I abstain. Pinigilan naman sa Sagip Party List Representative Paulo Henry Marcoleta na magpaliwanag nang tawagin ito para sa nominal voting. Madam Speaker, my vote could have gone to either Kong Toby Chanco, Kong Duke Frasco, or Kong Miao Kiko Barsaga. But since they are not on the list, because I think they're not ready to run yet, maybe at least not for now, I think the House needs a major institutional change, institutional reforms. Not just cosmetic changes. We are not honoring anyone right order, now. Madam We Speaker. will proceed with the election. Point of order, Madam Speaker. Section, please proceed. Ang mga dating independent members naman na sina Navotas City Representative Toby Chanco, Cebu 5th District Representative Duke Frasco at Bacolod City Representative Albi Benitez pare-parehong sinuportahan ang liderato ni Congressman Boji. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi maaantala ang deliberasyon sa panukalang pambansang budget sa pagpapalit ng House Speaker. Ito ang tiniyak ni Senate President Vicente Soto III. Isinasapinal na rin ang pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa budget debate ng Senado. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr.
Titiyakin ng Senado na may papasa ang proposed 2026 national budget bago matapos ang taon at mapirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang inaasahan ni Senate President Vicente Tito Sotto III na magagawa ng Senado sa kabila ng pagpapalit ng liderato sa House of Representatives. Kumpiyansa ang tagapangulo ng Senado na hindi magkakaroon ng antala sa pagpapasa ng panukalang pondo. Hindi magkakadali yan. When he talked to me, he just mentioned the hearing ng TRICOM nila, baka isang hearing na lang daw, they will terminate and submit to the, yun lang ang nabanggit niya. Pero budget, I don't think there will be delay. Kinumpirma rin ni Senate Committee on Finance Chairperson Sherwin Gatchalian na tuloy-tuloy ang pagdinig sa Senado para sa panukalang budget. Nakatakda na rin ang schedule ng pagsalang ng mga ahensya ng gobyerno sa budget deliberations sa Senado. Bagaman nakansila ang pagdinig para sa budget ng Office of the Vice President na naunang itinakda noong Lunes. Ayon kay Senador Gatchalian, nakikipag-ugnayan na sila kay Vice President Sara Duterte kaugnay nito. Nagpadala kami ng sulat sa kanya at nagbigay kami ng mga available schedule. So babalikan niya kami kung available. Wala pang schedule. But nagbigay kami ng mga options. Kasi mayroon ng mga nakaschedule na departments. Ang dami na nakaschedule. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Binawasan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kanilang budget para sa susunod na taon. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay kasunod ng mga isyong may kinalaman sa manoy maanumalyang flood control projects sa bansa. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Isang malaking hamon para sa bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways ang paglilinis o pag-aayos ng budget ng ahensya para sa susunod na taon. Paliwanag ni Secretary Vince Dizon, hindi madaling trabaho ang pagrerepaso ng kanilang panukalang budget para sa 2026. Aniya, isang linggo lamang ang naibigay na panahon sa kanila upang ayusin ang spending plan o budget proposal na inaabot dapat ng 6 na buwan sa paghahanda. Pero if you ask me, am I 100% confident? Of course I'm not. I've only been here for 2 weeks. No? And I'm being asked to do an impossible task of cleaning up a budget that was already made for the last 6 months. So if you ask me, am I 100% confident? I'm not. Bagamat hindi masisiguro ng kalihim ang ganap na pagiging epektibo ng plano sa paggastos ng ahensya, binigyang diin ni Secretary Dizon na titiyakin niya ang transparency at mahigpit na pagsubaybay sa pagpapatupad ng mga proyekto. But I can tell you, wala nang flood control dyan na locally funded. As much as possible, talagang lininis na namin yan from duplicate projects. Yung mga completed na pinondohan pa dati, tinanggal na rin namin yan. At we will utilize the budget as efficiently as possible. But what I can commit is pagdating sa bidding, pagdating sa procurement, pagdating sa monitoring ng implementation, yan talaga ay babantayan na natin. Samantala alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inalis na ang alokasyon para sa locally funded flood control projects sa revised 2026 budget ng DPWH. Ayon kay Secretary Dizon, 252.53 billion pesos ang halaga ng nasabing proyekto na tinapyas sa budget ng ahensya. Ngunit tanong ng ilang mambabatas, paano ang pagbaha na nangangailangan ng aktwal na solusyon? Ayon kay House Senior Deputy Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, paano ang pondo ng dredging sa kanilang lugar? Unfair naman po yun. Yun po matagal naghihintay. Tapos ang maghihirap ngayon, yung mga kababayan nating babahain sa susunod na taon. Itutuloy yung palpak, pagkatapos, ihinto yung matitino. Samantala, kinwestiyon din ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez ang kawalan ng budget para sa mga bypass roads sa kanyang distrito sa ilalim ng panukala ng DPWH para sa 2026. Nothing is left. That is the situation, Mr. Secretary. This is only about 900 million. That is why of the Region 10, the district of Congressman Rodriguez is the biggest reduction
Not because of flood control, but because of these bypass roads. So I am asking, appealing to the Secretary, can you restore this? Sa kabila ng mga katanungan ng mga mambabatas, tiniyak ng bagong kalihim ng DPWH na nakikipagtulungan na sila sa iba't ibang ahensya sa bansa upang masiguro na maayos at epektibo ang magiging paggamit nila ng pondo. Humingi tayo ng mga suggestions sa ating district at regional para siguraduhin na efficiently magagamit ang budget natin at hindi masasayang. Kaya merong nabawas, merong nadagdagan. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinasinungalingan ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang paratang na siya ang namili ng bagong House Speaker. Ipinahayag naman ni Leyte Representative Martin Romualdez na kaya siya nagbitiw sa pwesto ay upang bigyang daan ang malayang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa maanumalyang flood control projects. Ang detalye sa report ni Rosa Licos. Itinanggi ni House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na siya ang pumili ng bagong House Speaker. Tugon ito sa paratang sa kanya ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Ayon sa Davao City Congressman, cover-up umano ang pagbabago sa liderato ng Kamara. Pero pasaring ng presidential son, kung nagpapakita lang sa House of Representatives si Congressman Duterte at dumadalo sa plenary session ng Kamara, malalaman nito ang proseso sa pagbabago sa House Speakership. Naku ma'am, baka style ngayon nung anak siya ng Pangulo, pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Itinanggi rin ng kongresistang may kinalaman ng Malacanang sa palit liderato sa Kamara. Katunayan, si Congressman Romualdez umano ang nag-alok kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng resignation nito nang magkita sila sa Malacanang araw ng Martes, September 16. The last time sinamahan ko, nakita kami ni Pangulo was nagsama, humingi si Speaker Martin ng meeting kay Pangulo and doon nagbigay po siya ng kanyang resignation sa Pangulo bilang Speaker. That's the last time we saw each other. Samantala, ipinahayag naman ni Leyte Representative Martin Romualdez na kaya siya nagbitiw bilang House Speaker ay upang bigyang daan ng malayang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa maanumalyang flood control projects. Anya, bababa siya sa pwesto na malinis ang konsensya. Sa gitna ito ng pagkakadawit ng Kamara sa kontrobersya sa pambansang pondo at maanumalyang flood control projects. With a full heart and a clear conscience, I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. I do this so that the Independent Commission on Infrastructure may pursue its mandate freely and fully, without doubt, without interference, without undue influence. Walang pipigil, walang makikialam. Ginawaran naman ang pagkilala ng mga kasamahan sa Kamara ang kontribusyon at liderato ni Congressman Romualdez sa pamamagitan ng House Resolution No. 287. Nanungkulan bilang House Speaker si Romualdez ng 3 taon noong 19th Congress at kulang 2 buwan ngayong 20th Congress. Aminado naman si Representative Marcos na malungkot siya sa pagbibitiw sa pwesto ng tiyuhin. On a personal level, of course, nakakalungkot din and the House members, because he did enjoy the majority support of the House, nakakalungkot. Anytime there is a speaker that is outgoing, nakakalungkot. But again, it was done for the sake of the institution. Bukod dito, inamin din ng mambabatas na mababa ang moral ng Kamara dahil sa mga pagtuligsang kinakaharap nito kaugnay ng mga kontrobersya. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nagsampa na ng reklamong administratibo sa National Police Commission ang isa pa sa hinuling umano'y drug suspect laban sa 11 opisyal at tauhan ng Manila Police District. Si alias Nicole ang kasama ng nakatakas na Grab driver matapos na damputin ng mga pulis sa Maynila noong September 9. May live report si Leia Ilagan. Yes, Leia. Magandang tanghali sa iyo, Ella. Nagtungo na rin nga sa National Police Commission si alias Nicole para magsampa ng reklamo administratibo laban sa 11 opisyal at tauhan ng District Drug Enforcement Unit ng Manila Police District. Ito'y matapos siyang arestuhin ng mga pulis habang nakikipagkwentuhan sa kaibigang Grab delivery rider sa Sampaloc, Manila. Ayon kay Nicole, binugbog siya ng mga pulis sa loob ng sasakyan. Ikinulong aniya siya ng naturang mga pulis at kinasuhan din ng paglabag sa iligal na droga, gayong wala naman aniyang nakuha sa kanila. Si Nicole ay pinalaya matapos sa ipagtutos ng korte dahil sa kawalan ng ebidensya. Habang nakatakas naman ang kaibigan nito ng Grab driver na nauna nang nagsampa ng reklamo laban sa mga pulis. Noong nakaraang linggo, inalis na sa pwesto ang 11 na opisyal at tauhan ng DTEU ng MPD, kabilang ang 7 pulis na may direktang sangkot sa drug operation. Hala? Maraming salamat, Leia Ilagan. Nagpapatuloy ang investigasyon ng Senado sa mga umano'y anomalya sa flood control projects. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, pinatawan ng contempt order ang kontraktor na si Pacifico Diskaya dahil sa pagsisinungaling. Alamin natin ang update sa Senado sa report ni Asher Cadapat Jr. live. Asher, bakit na contempt ng Blue Ribbon itong si Diskaya? Aga hindi naging katanggap-tanggap sa Senate Blue Ribbon Committee ang sagot ni Pacifico Diskaya alias Curly kaugnay ng hindi pagdalo ng kanyang asawa na si Cesara Diskaya sa ika-4 na pagdinig ng Senado kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado, kinwestiyon ng ilang senador si Curly Diskaya kung bakit hindi nakadalo ang asawa nito. Paliwanag ni Curly, nagpadala ng excuse letter ang kanyang asawa na anya ay balidong dahilan. May siya yung may heart condition din po siya at saka nagpadala po siya ng letter po dito. Hindi ko lang po nabasa kung ano yung iba pang content. Binasa naman ng chairman ng komite na si Senate President at Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang excuse letter ni Sara Diskaya. Batay sa sulat, hindi ito makadadalo sa pagdinig dahil may nauna na itong nakaschedule na meeting sa kanyang mga empleyado na ang iba ay manggagaling pa sa ibang lugar. Dahil sa magkaibang dahilan na ibinigay ng mag-asawa, hindi na kumbinse ang komite sa sagot ni Curly Diskaya. The chair asks, what is the pleasure of the members? I-contempt, Mr. Chair. Is that a motion? I seconded, Mr. Chair. Kindly raise a motion. I-contempt, Mr. Chair. Move, Mr. Chair. I want Mr. Chair? file him in contempt for lying. There's a motion to cite in contempt of the committee, Mr. Diskaya. So, there's no objection. So, Mr. Diskaya, you are cited in contempt of this committee. Nagdesisyon naman ang komite na isyuhan din ng show cause order si Sara Diskaya upang pagpaliwanagin kung bakit ito hindi nakadalo. Kapag hindi pa rin nasatisfy na kumbinsi ang komite, ay saka ito papatawan ng contempt order. Samantala, kinwestiyon din ng komite ang hindi pagdalo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ito ay dahil nasasangkot si Cabral sa pag-aalok umano ng pag-i-insert ng proyekto sa National Expenditure Program o panukalang budget mula sa sanghay ng ehekutibo. Ayon naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, nagbitiw na si Cabral sa pwesto 2 araw lang ang nakararaan. No, she informed me by
message late last night that she had written the committee to inform her of that, to inform the committee of her of the acceptance of her courtesy resignation, and thus I think requested not to attend. But of course, even if she is now just a private citizen and no longer part of the DPWH, I'm sure will require her to attend. She still must attend, but now no longer as a official of the DPWH, but as a private citizen. Punso dito, naghain ng motion si Senate Deputy Minority Leader Rodante Marcoleta at tuluyan na ngang naisubpina ang dating opisyal para sagutin ang mga issue na kanyang kinasasangkutan. Aga ilan pang hatol ang ibanabaw o pinataw ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga dumalo sa pagdinig na ito ng Senado. Kabilang na dyan si Henry Alcantara, ang dating district engineer ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Dahil na rin sa pagsisinungaling ay na-cite ito ng contempt. Humingi naman ng legislative immunity kapwa sina Bryce Hernandez at ang isang contractor na dahil sa kanilang bago sila magbigay ng kanilang mga pahayag sa Senado. Habang dumalo rin si Mina Elamparo Jose, ang isang empleyado ng WJ Construction o ng isang mga contractor na itinanggi nito na tumanggap o nagbigay siya ng pera sa mga public officials, gaya ng pahayag ni Bryce Hernandez sa pagdinig ng House Infrastructure Committee na siya umano ang nagbigay o nagdala ng bayad sa mga ilang senador doon nga sa kanyang o mula nga doon sa flood control projects. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Balak komprontahin ni Senador Jinggoy Estrada si Bryce Hernandez, dating opisyal ng Department of Public Works and Highways, Bulacan 1st District. Kasabayan niya ito ng pagsasagawa ng ika-4 na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects ngayong araw. Inamin rin ni Senador Estrada na apektado siya at ang kanyang pamilya sa pagkakasangkot nito sa anomalya. I'm not a hypocrite telling you I'm not affected, especially my family and my children. Patuloy na nakatatanggap ng reklamo ang sumbong sa Pangulo Portal na may kaugnayan sa mga proyekto ng pamahalaan. Ayon sa Malacanang, kabilang rin ito sa pagtutuunan ng pansin ng Independent Commission for Infrastructure. Narito ang report ni Nel Mariboho. Aabot na sa mahigit 16,000 ang natatanggap na reports ng sumbong sa Pangulo Portal. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, ang lahat ng natatanggap na sumbong sa mga proyekto ng pamahalaan, lalong-lalo na ang mga may kaugnayan sa flood control projects, ay ibibigay sa Independent Commission for Infrastructure. Meron po na natanggap na sumbong as of now ay 16,275 na report. At lahat pong ito, dahil meron na pong ICI, ay ipapasa na po sa ICI. Ang ICI na nilikha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang siyang nag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control at infrastructure projects sa nakalipas na mga taon. Kaugnay nito, ayon kay Yusek Castro, ang bank accounts ng lahat ng mga nasasangkot sa anomalya sa flood control projects sa Bulacan ay na-freeze na. Dahil sa nais ni Pangulong Marcos Jr. na agarang mapanagot ang mga sangkot at habuli ng pera na dapat taong bayan ang nakikinabang, na ipa-freeze na ang mga bank accounts sa mga nakitang sangkot at sa mga maanumalyang flood control projects sa lalawigan ng Bulacan. Batayan niya sa report ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, nag-issue na ng freeze order ang Court of Appeals sa 135 bank accounts at 27 na insurance policies sa mga nasasangkot na personalidad. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Sari-saring mga anomalya ang nadiskubre ni Baguio City Mayor at ICI Special Advisor Benjamin Magalong sa inspeksyon sa mga proyekto sa La Trinidad, Benguet. Ang detalya hatid ni Grace Doctolero live. Grace, ano-anong mga proyekto ang nakitaan ng anomalya o katiwalian sa implementasyon dyan sa Benguet? Yes, Ella, kabilang dyan ang nadiskobring irregularidad sa flood control projects, street lights at guardrails o yung mga harang sa gilid ng kalsada. Bukod kasi sa overprice, nabunyag din na kung hindi kulang ay substandard ang mga proyekto. Tinungo ni Mayor Benjamin Magalong ang La Trinidad upang suriin ang 177 milyong Bolo Creek flood control projects. Ngunit imbis na makatulong laban sa pagbaha, ang istruktura ay mistulang mahadlang sa natural na daloy ng tubig. Hindi rin nakapagbigay ng konkretong paliwanag si Municipal Engineer Benedict Pineda ukol sa teknikal na layunin ng proyekto. Maski na ordinaryong tao, di ba? Konting kaalaman mo lang sa physics, maintindihan mo na this not in its proper place. Yung barrier na yon, isipin mo yung barrier na yon, 121,000 ang per meter yun eh. Pero ang totoong presyo lang yun, siguro mga 20,000 lang. May profit na yung supplier nun. Kasama na yung installation nun. Hindi naman complicated ang installation. So, amazing talaga yung level, depth, and yung mga iba-ibang mga modalities ng corruption. Unbelievable. Nabuking din ang kapalpakan sa paglalagay ng mga solar street lights batay sa kontrata. 1,290 unit ang dapat na itayo, ngunit sa aktwal na bilang, 691 lamang ang nakita. Mas nakakagulat ang presyo nito, umaabot ng 130,000 hanggang 209,000 ang bawat unit. Halos triple kung ihahambing sa tunay na presyo sa pabrika na nasa 34,000 hanggang 46,000 lamang. Ilan sa mga poste ay hindi pa gumagana, habang ang iba naman ay hindi pa naitatayo. Maging ang mga road safety guard rails ay hindi lusot sa issue ng overpricing. Nagkakahalaga ang mga ito ng 100,000 kada metro kumpara sa 30,000 lamang sa merkado. Siguro tanungin natin is, who are the people behind it? Diba? Who are the people behind it? Nasa DPWH lang ba? Contractor lang ba? O sigurado ako meron pang tao na mas mataas. Ayon kay Magalong, hindi lamang mga kontratista ang dapat busisihin kundi ang buong sistema na nakapaloob sa mga proyekto. Ella, sa kasalukuyan ay nangongolekta ng ebidensya ang ICI kasama ang Criminal Investigation and Detection Group upang makapaghain ng kasong kriminal laban sa mga mapapatunayang sangkot. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Tuluyan ng binawi at pinatawan ng perpetual disqualification ng Land Transportation Office ang driver's license ng dalawang dating empleyado ng Department of Public Works and Highways. Kabilang sa mga ito sina former DPWH District Engineer Henry Alcantara at Assistant District Engineer Bryce Hernandez na kapwa sangkot sa korupsyon sa maanumalyang flood control projects sa Bulacan. Nauna nang napag-alaman na gumamit ng peking driver's license ang dalawa sa tuwing sila ay nagpupunta sa kasino. Bukod sa multang tig 3,000 piso, hindi na rin bibigyan kailanman ng anumang lisensya sa pagmamaneho sina Alcantara at Hernandez. Inumpisa ng gibain ng Department of Transportation ang nasa 10 dating istasyon ng Philippine National Railways.
Ito ay upang bigyan daan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway o NSCR. Mula sa Cabuyao, Laguna, ang detalye hatid ni Benedict Samson live. Benedict, may ibinigay bang timeline ang DOTR kung kailan nila target na matapos ang NSCR project? Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ay target nila sa taong 2028 ay magkaroon na nga ng operasyon ang NSCR mula sa Santa Mesa, Manila hanggang sa Calamba City, Laguna. Pahina. Simulan ng gibain ang dating Philippine National Railway Station sa Cabuyao, Laguna. Ayon kay DOTR Acting Secretary Lopez, dahil sa mga istasyon na ito ay nagkakaroon ng bahagyang pagkaantala para sa paglalagay ng pundasyon para sa gagawing elevated railway. At bakit importante po to? Kung mapapansin nyo po, bungi po yung viaduct natin. At ito lang ang isang paraan para matutuloy na po natin ang ating proyekto. Sa kalihim, mahalaga ang tulong ng lokal na pamahalaan sa isang proyekto, lalo na sa mga kakailanganing dokumento sa pagtatayuman o kung mayroon mang gigibain tulad nitong Cabuyao Station. Hanggang sa last quarter ng taong 2026 naman inaasahang matatapos ng DOTR ang right-of-way issue sa NSCR. Inaasahan na sa taong 2031 matatapos ang buong NSCR project na kayang magsilbi ng nasa 800,000 pasahero kada araw. Bukod dito, ayon nga kay Acting Secretary Lopez ay kung matatapos na itong NSCR project ay kaya na itong bumiyahe mula Calamba City, Laguna hanggang sa Clark sa loob ng 2 oras. At yan muna ang ating update mula rito sa Cabuyao, Laguna. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Naghain ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng panibagong notification sa International Criminal Court o ICC upang hilingin ang kanyang pansamantalang kalayaan habang nire-resolba pa ang issue ng mental capacity nito. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Nicholas Kaufman, walang katiyakan kung hanggang kailan maaantala ang confirmation of charges hearing kaya't hindi makatarungang manatili si Duterte sa kulungan habang tinatalakay pa ang kakayahan nitong humarap sa paglilitis. Iginiit din ng depensa na maaaring magtakda ang pretrial chamber ng karagdagang kondisyon para sa pansamantalang paglaya ng dating Pangulo upang masiguro na hindi maapektuhan ang proseso. Kaugnay nito, kinumpirma rin ng kampo ni Duterte na nagsumite sila ng 30 ebidensya sa ICC Prosecutor at Office of Public Counsel for victims. Hindi bibitawan ng Pilipinas ang Baho de Masinloc sa kabila ng panibagong harassment at pananakot ng China. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Anyo, dapat nang itigil ng China ang lahat ng harassment sa mga Pilipino sa West Philippine Sea dahil hindi ito makakabuti sa relasyon ng dalawang bansa. Ang detalye hatid ni Ryan Lacanlale live. Ryan, sa ngayon ba ay nakakapangisda pa rin ang mga kababayan natin sa Baho de Masinloc? Ella, patuloy pa rin nangingisda yung ating mga kababayan sa Baho de Masinloc at matatandaan na isa nga sa dahilan kaya binibigyan ng supply ng diesel at yelo at binibili ng BFAR yung kanilang mga huling isda doon ay para tumagal ang pananatili ng ating mga kababayan doon sa laot. Inundina ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang panibagong panghaharas ng mga barko ng China sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Baho de Masinloc nitong Martes habang nasa misyon para mamigay ng tulong sa mga mangingisda sa lugar. Sa isang ambush interview sa forum sa Makati City ngayong umaga na inorganisa ng Stratbase, sinabi ng kalihim na dapat nang itigil ng China ang mga ginagawa nitong panghaharas sa mga Pilipino sa mismong mga bakura na nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa.
Anya, hindi makakabuti sa relasyon ng Pilipinas at China ang ginagawang panghaharas ng mga Chinese vessel. Nitong Martes, muling binomba ng water cannon ng mga Chinese Coast Guard kasama ang maritime militia ang mga barko ng VFAR kung saan na-damage ang isang VFAR vessel at may isang nasugatan. Unang pagkakataon din na ginawa ng China na biglaan silang nag-anunsyo ng live fire exercise sa lugar ng mga bangka ng mga mangingisda at mga sasakyang pangdagat ng Philippine Coast Guard. Nagdulot ito ng pangamba sa mga Pilipinong mangingisda sa lugar. Tiniyak ng kalihim na mananatili ang presensya ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc sa kabila ng mga ginagawang pambubuli ng China. Dahil ang BDM niya ay bahagi ng teritoryo ng bansa dahil nasa EEZ ito ng Pilipinas. Kaya kahit anong gawin ng China sa mga Pilipino at barko ng Pilipinas sa lugar ay hindi ito bibitawan ng bansa. At yan muna ang latest mula dito sa Makati City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Inakusahan ng dating CDC Director na si Dr. Susan Monares, si US Health and Human Services Secretary Robert Kennedy na inuuna ang politika kaysa kalusugan ng publiko. Sa kanyang pagtestigo sa US Senate, sinabi ni Monares na pinilit umano siya ni Kennedy na sang-ayunan ang pagbawas o pag-alis ng ilang bakuna para sa mga bata kahit walang matibay na scientific basis. Nagbanta din umano si Kennedy na aalisin siya at iba pang opisyal ng CDC kung tututol sila sa mga mungkahi mula sa isang lobbying group. Binalaan rin ni Monares ang Senado na may real risk sa kaligtasan ng mga kabataan kung ipipilit ang paglimita sa access sa mga bakuna ng walang sapat na pag-aaral. Nagbukas ang Israeli military ng karagdagang ruta sa Salahuddin Road para sa mga Palestinian na nais lumikas mula Gaza City sa loob ng 48 oras. Ito ay sa gitna ng pinaigting na operasyon ng Israeli Defense Force laban sa Hamas. Sa kabila nito, marami pa ring sibilyan ang ayaw lumikas dahil sa panganib sa daan, kakulangan ng pagkain sa pupuntahang lugar at pangambang hindi na makakabalik sa kanilang mga tahanan. Samantala, kinondena ng UN at iba pang bansa ang malawakang opensiba ng Israel at nagbabala laban sa sapilitang pagpapalikas ng mga residente ng Gaza. Pansamantalang isasara ang ilang kalsada sa Davao City para sa gaganaping pagtitipon na Pray for the Philippines ngayong linggo, September 21. Kasama sa mga hindi muna madadaanan ang San Pedro Street, Bolton Street at si Bangoy Street. Pakiusap ng City Transport and Traffic Management ng lungsod, iwasan munang mag-park sa mga nabanggit na lugar. Maaari namang gamitin ng motorista ang CM Recto Avenue, Rizal Street at Inigo Street. Karagdagang 30 traffic personnel ang ide-deploy upang masiguro ang maayos na daloy ng trapiko. Nakahandang tumugon ang medical personnel ng mga health center sa Davao City sa mga usaping may kinalaman sa mental wellness. Ayon sa City Health Office ng lungsod, may sapat na kaalaman sa mental wellness at sumailalim sa pagsasanay ang kanilang mga doktor, nurse at iba pang medical staff upang makatulong sa publiko. Bukod sa kakayahang umasiste, tiniyak ng CHO na may mga gamot sila para sa mental health cases mula sa lokal na pamahalaan at Department of Health. Samantala, nagsasagawa rin sila ng mental health awareness seminars sa mga paaralan. Tuloy-tuloy ang kanilang pagsasagawa ng information drive upang matulungan ang mga kabataan na mapangalagaan ang kanilang mental health. Panawagan naman ng Davao City Health Office sa mga magulang at pamilya na panatilihin ang bukas na komunikasyon sa kanilang tahanan. Puspusan ngayon ang isinasagawang retrieval operation ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa Mindanao sa ilang individual na nawawala dahil sa naranasang matinding pagbaha sa Valencia Street, Bukidnon, habang landslide naman sa Agusan del Sur. Para sa detalye, makibalita tayo kay Alan Manansala live mula Mindanao.
Alan, may mga nakita na ba sa mga napaulat na nawawalang individual sa Agusan at Bukidnon? Yes, Aga, magandang tanghali sa ating mga kababayan. Aga, nandito ako ngayon sa Ozamis City, Misamis Occidental, kung saan pinanggigitnaan ako nitong probinsya ng Agusan del Sur at the same time nitong Bukidnon. Dito sa aking lokasyon, Aga, ay mainit ang panahon. Dangan lamang, Aga, tama ka doon. May mga ilan pa sa mga kababayan natin sa Agusan del Sur at maging sa Bukidnon ang pinaghanap dahil sa mga nangyaring pagbaha at landslide. May mga ilan ang napaulat na nakita, pero may ilan pa rin sa kanila ang patuloy na nawawala at pinaghanap ngayon ng mga otoridad. Nasa Steve Gymnasium Evacuation Center na ang ilang mga residente ng Valencia City sa Bukidnon matapos inilikas dahil sa matinding pagbaha na naranasan itong mga nakalipas na araw hanggang kagabi. Nakipag-ugnayan ang LGU sa mga apektadong barangay, partikular na ang mahigit 300 household mula sa barangay poblasyon para matiyak at ang maayos at ligtas na paglikas ng mga residente. Nasa lugar na rin ang City Social Welfare and Development Office at City Health Office kasama ang iba pang ahensya upang mamahagi ng food at non-food items, magbigay ng serbisyong medikal at masiguro ang kaligtasan ng lahat ng mga evacuee. Nagsagawa na rin ng Rapid Damage and Needs Assessment o RDANA ang lokal na pamahalaan ng Valencia City katuwang ang iba't ibang ahensya upang matukoy ang lawak ng pinsala at ang karagdagang pangangailangan ng mga residente. Aga, kabilang sa mga apektadong lugar ang Barangay Poblasyon, Barobo, Lumbo, Bagong Taas at Sugod, kung saan sinuspinde na rin ang klase. Kasabay ng RDANA, nagpapatuloy din ang City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO para sa naiulat na 4 na individual pang nawawala. Nauna na rito, may 4 na sa mga natagpuan ang wala ng buhay. Nagtutulungan na ang mga responder mula sa CDRRMO, BDRRMO, PDRRMO, City Engineering Office, PNP, Philippine Army, PVECO, at iba pang volunteers sa clearing operations, monitoring at pagtulong sa mga pamilyang naapektuhan. Ipinahayag ng lokal na pamahalaan na magpapatuloy ang kooperasyon ng lahat ng ahensya hanggang sa ganap na mailigtas at matulungan ang lahat ng biktima ng kalamidad. Samantala, Aga, natagpuan na ang bangkay ng isang lola at driver ng truck na natabunan ng lupa matapos na maganap ang landslide sa barangay Mahayay sa bayan ng San Luis, dito naman yan sa Agusan del Sur. Sa kasalukuyan, isa na lamang ang nananatiling nawawala mula sa 6 na naiulat na missing matapos matagpuan ang iba pang biktima nitong mga nakaraang araw. Ayon sa impormasyon ng mga otoridad, 5 na sa 6 ang natagpuan, kabilang na dito ang bangkay ng matandang babae at si Daniel 5, ang truck helper naman na kasamahan ng driver ng dump truck. Nagpapatuloy ang clearing at retrieval operations sa mga lugar ng landslide. Katulong na rin ngayon ang sa paghahanap ang Esperanza Search and Rescue Team na nag-deploy ng 10 miyembro. Gayon din ang backhoe operators mula sa UBI Constructions, Equiparco Construction, LGU Motorpol at personal na backhoe ng ilang lokal na opisyal. At mamaya, Aga, titingnan din natin at susubukan nating puntahan ang City Gymnasium dito sa Bukidnon, kung saan pinakamalapit na lugar sa ating lokasyon ngayon, para tingnan natin personal ng sitwasyon ng ating mga kababayan at mangumusta na rin sa ginagawang operasyon sa paghahanap na itong mga nawawala pang individual dito sa Bukidnon. Aga. Maraming salamat, Alan Manansala. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Mirasol. Subalit, pinalalakas pa rin ito ang habagat na nagpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Samantala, napanatili naman ang bagyong Nando, ang taglay nitong lakas habang papalapit ng bansa. Ang iba pang detalya, hatid ni Leon Loreto, weather specialist ng Pag-asa DOST.
Simulan po muna natin dito sa Tropical Depression Mirasol. Kanina nga pong alas 6 ng umaga, nakalabas na po ng ating Philippine Area of Responsibility itong si Tropical Depression Mirasol. At ngayon nga po ay nasa layong 395 kilometers sa kanluran ng Calayan, Cagayan. Ito pa rin ay nakakadala ng maulan at maulap na panahon dito sa may Ilocos Region, pati sa may Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Dito rin po sa may Zambales at Bataan yung mga kaulapan nitong Tropical Depression Mirasol ay magdadala rin po ng makulimlim na panahon at kalat-kalat na mga pag-ulan, kaya't posible pa rin yung mga flash floods at landslides sa mga nabanggit na lugar. Ito namang ating southwest monsoon o yung habagat ay may slight po na enhancement or bahagyang pinapalakas ng Mirasol, kaya't makakaapekto pa rin ito dito sa may Southern Luzon area, particular na po sa may Mimaropa at dito rin po sa may Western Visayas. Sa atin nga pong pagtaya ay kikilos nga po itong si Mirasol sa pa-northwestward na motion at habang nandito po siya sa may Luzon Strait ay posible nga po mag-intensify pa bilang isang tropical storm category. Bukas nga po ay malayo na po ito sa ating kalupaan, kaya't mababawasan na din ang epekto nito sa ating southwest monsoon. Kaya't magkakaroon po tayo ng bahagyang improvement sa ating weather, lalong-lalo na po sa may northern Luzon at sa may central Luzon area. Ito naman po yung ating inaasahan dahil malayo na nga po ang Tropical Depression Mirasol sa ating mga kalupaan ay wala na po tayong nakataas na wind signal sa anumang lugar sa ating bansa. Ngunit papalakasin nga nito ang southwest monsoon o habagat at magdadala ng strong to gale force winds or gust ngayong araw dito sa may La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, pati na rin dito sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Tarlac, Pampanga, Benguet, pati na rin sa may Mimaropa, Quezon, Bicol Region at sa Western Visayas. Bukas habang papalayo na nga itong Tropical Depression Mirasol, mas kukonti po yung mga lugar na magkakaroon ng mga bugso-bugsong hangin dahil sa habagat. Dito na lang po sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan at Ilocos Region. Sa Sabado naman, bahagyang mag-improve ang ating weather at kukonti na din yung maapektuhan ng strong to gale force gust dahil sa habagat. Dito na lang sa may Western Visayas, Negros Island Region, Romblon, pati na rin po sa may Masbate. Pumunta naman po tayo sa ating sea conditions. Wala naman po tayong nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng ating bansa. Ngunit nasa katamtaman hanggang sa maalon ang ating inaasahan na karagatan dito sa may Northern Luzon seaboard. Sa abot po ng 1.2 to 2.8 meters ang mga pag-alon, which is more than isang palapag na po yan na gusali. Kaya delikado pa rin po siya sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Magsisimula na sa darating na linggo, September 21, ang semifinals ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Maghaharap ang mga koponan ng undefeated na AFP Cavaliers, Judiciary Magis, Ombudsman Graph Busters at ang rookie team na BJMP Greyhounds. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Nagtapos na nitong Miyerkules ang huling playdate sa quarterfinals ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025 sa Paco Arena sa Maynila. Sa first game, tila nagsilbing tune-up game ng Judiciary Magis ang kanilang laban kontra sa eliminated team na GSIS Furies. Kahit no-bearing game na para sa parehong koponan, hindi pinagbigyan ng Judiciary Magis ang GSIS Furies. Nagtapos ang laro sa score na 7
72-59 in favor of Judiciary Magis. Best player of the game si Justice Maidas Marquez na nag-ambag ng 11 puntos. We're very happy na nakapasok kami sa semifinals. But syempre, katulad ng lahat ng teams na pumapasok ng semifinals, ang bigger goal is to get into the finals and ultimately yung championship. So talagang pinaghahandaan namin yon. And I'm sure the other 3 teams pinaghahandaan din lahat yan. Dagdag pa ni Justice Marquez, may nakikita siyang advantage sa kanilang koponan laban sa mas mabibilis na mga team na kanilang kakaharapin sa semifinals. Kahit younger sila, mas magaling kami doon. So anyway, yung team namin, matatagal na kami magkakasama, mga judges and justices. So alam naman namin yung mga laro na rin nila. So I think laban na lang talaga sa preparations. Mula 2018, ngayon pa lamang muling makakabalik sa semifinals ng executive face-off ang Judiciary Magis. Samantala sa ikalawang laro, nagwagi via forfeiture ang AFP Cavaliers kontra sa eliminated team na PNP Responders. Matapos ang matitinding mga bakbakan sa hardcourt sa quarterfinals, nananatiling walang talo ang win-loss record ng AFP Cavaliers na nakakuha ng 10 panalo. Kasunod ang Judiciary Magis na may 8-2 at parehong 7-3 naman ang Ombudsman Graftbusters at rookie team na BJMP Greyhounds. Pare-parehong may 5-5 win-loss record ang eliminated teams na GSIS Furies, PNP Responders at DOJ Beacons, habang ang Executive Branch Commanders na nasa huling posisyon ay may 4-6 win-loss record. Sa pagsisimula ng semifinals sa Nova Desi Convention Center sa darating na linggo, September 21, unang magtutuos ang Ombudsman Graftbusters at Judiciary Magis, habang sa second game ay maghaharap ang BJMP Greyhounds at AFP Cavaliers. Back to 0 ang standing ng 4 na natitirang koponan sa semifinals. 3 playdates ang kanilang pagdadaanan at single round robin ang magiging sistema kung saan makakaharap ng bawat isang team ang lahat ng koponan na pasok sa semifinals. Ang 2 koponan na mangunguna sa team standings ang aabante sa finals na inaasahang magsisimula sa October 1. Mapapanood ang live stream ng mga susunod na laban sa official Facebook page ng UNTV Sports at YouTube channel ng UNTV. Win in sports, win for charity! JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 4, versikulo 14 na nagsasabi, "Huwag kang pumasok sa landas ng masama at huwag kang lumakad ng lakad ng mga masasamang tao." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.